Isa makabayang araw, Pilipinas. Ang inyong tagpagbalita, Gabriel Yuan Piacore. WHO, itinuturing na variant of concern ang Omicron o B.1.1.529 variant ng COVID-19 na unang kumalat sa South Africa. Dahil dito, ipinagbawal na rin ang pagpasok sa Pilipinas ng mga maggaling sa naturang bansa at ilang kalapit bansa. Papayagan naman pumasok sa bansa ang mga nasa biyahe na, pero kailangan nilang sumailalim sa 14 days quarantine kahit na may negatibong resulta ng RT-PCR test. Idineklara na rin ng World Health Organization na isa ng variant of concern ng Omicron mula sa pagiging variant under monitoring. Omicron B.1.1.529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures. Ilang bansa ang nag-issue ng travel restriction gaya ng United Kingdom, USA, Australia at Canada. Pati na rin dito sa Pilipinas para makontrol ang pagpasok ng bagong variant. Ayon sa mga infectious disease experts sa Pilipinas, maaring mas mabilis makahawa ang Omicron variant kaysa sa Delta, lalo na kung mahina ang immune system ng isang tao. Ang spike protein ay isang parte ng virus na ito yung kumakapit sa cells natin. Pag pumapasok siya sa katawan natin, hindi na siya kaagad ma-recognize dahil binago na niya. Hindi na nasa-train yung immune system natin na ma-recognize siya. Pag hindi siya ma-recognize ng katawan natin, ang bilis niyang pumapasok. Ang reproduction number niyan, 2. So, 1, 2 o 3. Kaya mahalaga kanila na mas marami pa ang mapukunahan para mas maraming tao ang may laban sa sakit kahit makapasok ang Omicron variant sa bansa. Kasabay ng mga pag-aaral sa buong mundo, sabi ng DOH, nagsisimula na rin ang pag-aaral ng bagong variant dito sa Pilipinas. Tuloy-tuloy naman po yung ating biosurveillance activities being done by our Philippine Genome Center as well as our Research Institute for Tropical Medicine. Yung mga sequencing or yung codes po na nakuha galing dun sa bagong variant ay pinag-aaralan din nila ngayon para ma-match yung mga samples na nakukuha. Sa kabila nito, di maiwasang mangamba ang ilan, lalo na't lumuluwag na ang mga quarantine restriction nitong mga nagdaang linggo. Habang wala pang tiyak ng sagot sa pag-aaral ng bagong variant, tiwala ang mga health expert na mabisang sandata pa rin ang bakuna at patuloy na sumunod sa mga health protocols laban sa pagkalat at pagkahawa ng COVID-19. Kabayan, ang inatid kong balita ay ulat ni Weng Hidalgo. Napanood ko sa TV Patrol Weekend noong ika-28 ng Nobyembre sa ganap na alas 6:40 ng gabi. Ngayon, sagutin naman natin ang mga pangprosesong katanungan. Paano nakapekto ang nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas? Malaki ang epekto ng nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas dahil kapag ang bagong variant na ito ay nakapasok sa ating bansa. Muli na namang mag-iigpit ang mga quarantine restriction at ito ay hindi maganda para sa ekonomiya ng ating bansa. Maapektuhan na naman ang unting-unting pagbangon o pagbubukas ng ating ekonomiya, lalo na sa sektor ng turismo dahil mawawalan na naman ng trabaho ang ilang manggagawa dahil sa travel restriction at hindi na naman makakauwi ng Pilipinas ang ilan nating mga kababayan. Paano ka naapektuhan ng balita na banggit? Para sa akin, ito ay malungkot na balita. Lalo na unti-unti na kami pinapayagan ng mga kabataan na lumabas. At dahil sa variant na ito, ay tiyak na pipigilan na naman ang aming paglabas ng bahay, lalo na sa napipintong pagbabalik ng face-to-face classes. Ano ang aral na natutunan sa nasabing balita? Ang aral na natutunan ko ay patuloy pa rin tayong sumunod sa mga ipinapatupad na health protocols, huwag magpakakampante at magpabakuna upang may panlaban sa bagong variant na Omicron na sinasabing mas nakakahawa at kung maaari ay balik ang pagsusuot ng face shields.
dahil nakakatulong din ito sa paglaban natin sa COVID. At higit sa lahat, iwasan muna ang paglabas ng bahay kung hindi rin lang importante nang sa gayon ay hindi kumalat ang bagong variant na ito at may pagdiwang nating masaya ang Kapaskuhan.